Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Cebu, may isang vlogger na ginagawang content ang pagsisid sa dagat para turukan ng suka ang isang klase ng starfish para ito'y mamatay. Para sa mga umaalma sa kanyang ginagawa, ang vlogger may paliwanag. Sa tuwing sumisisid si Bonifacio dito sa kanilang bayan, sa Bandian, Cebu, lagi daw siyang may dalang syringe o hiringgilya na may lamang suka. Yung suka lang sa niyog, tuba. Pero hindi daw siya tatagay. Ang suka kasing baon niya. Kanyang tinutusok sa isang klase ng starfish na puro tusok-tusok para sila'y mamatay. Ang tawag sa mga starfish na to, cots o crown of thorns starfish. Hindi ko na mabilang pero siguro araw-araw mahigit 50 piraso. Dahil sa kanyang pagpuksa sa mga cots, marami ang umaalma. Pero ang paglilino ni Bonifacio, ang kanya raw ginagawa, paraan daw niya para protektahan ang kanilang dagat. Dahil kasi sa sobrang dami ngayon ng cots sa Bandian, peste na sila kung ituring. Kapag outbreaks po nila, posibleng mamamatay lahat po ng corals. Hindi tulad ng karaniwang starfish na meron lamang 5 arm o braso. Ang crown of thorns starfish o Acanthaster planki maaari magkaroon ng 10 hanggang 21 braso na napapalibutan ng napakaraming tinik. At ang mga tinik na to, nakakalason. Naglalaman kasi ito ng chemical na tinatawag na saponins. Immediate effect nito is namamaga, nagkakaroon ng swelling yung area kung saan natusok, severe yung pain na nararamdaman. Sila rin ay mga corallivore. Ang kanilang kinakain, mga corals. Nakakatulong man sila sa biodiversity dahil iniiwan nito dumago ang ibang corals. Pero kapag sila'y dumami lang sobra, mabilis nilang nasisira ang mga coral reef. Ang problema, napakabilis nilang dumami. Sa isang spawning event, maaari maglabas ang isang babaeng cots ng milyon-milyong itlog. Kakaunti na lang din ang kanilang mga natural predator gaya ng giant triton snail. Pag may outbreak, mas madami yung kinakain nila ng mga corals kaysa nilalaki ng mga corals natin. Bagay raw na nangyayari sa mga coral reef sa Bandian. Napansin ko na po ng mga namumuti na mga corals. Kaya si Bonifacio na-inspire daw sa ibang mga vlogger na ginagawang content ang pagkontrol sa dami ng cots sa dagat. Hindi po siya mamamatay agad-agad. Unti-unti po siyang mananamlay. May mga studies din kasi na talagang nagpapatunay na very effective yung ating mga vinegar. Nakitaan kasi sa mga trials, hindi talaga sila nagkukos ng harm sa other marine na mga organisms. Marami naman naka-appreciate po. Mayroon pa ngang nagdo-donate ng pang-inject talaga. At alam niyo ba na ang cots, isa rin sa pinakamalaking starfish sa dagat? Kuya Kim, ano na? Ang mga crown of thorns starfish ay maaaring umabot ng hanggang 35 centimeters ang lapad. Ang naitala namang pinakamalaking cots, halos 1 metro ang laki. Kaya sila tinuturing na second largest starfish sa dagat. Ang nanguna naman sa listahan, Midgardia sandaros. Ang specimen nito na nakita sa Gulf of Mexico noong 1968 may sukat na 1.38 meters. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.